Anong masasabi mo sa isang nilalang na labis na kinaiinitan o pinag-iinitan at sinisira, kinasusuklaman dahil hindi nila ito matanggap? Ganun na lang ang kanilang galit sa kanya sa mahabang panahon. Subalit, kahit anong pagwasak o pagsira ang kanilang gawin sa kanya, sinunog, nilunod, tinapon at pinatay, ay nananatili pa ring buhay at matibay na walang makakagapi sa kanyang kapangyarihan. Kaya masasabi mong may superpower siya, di ba? At ang nilalang na yon ay, kumbaga sa modern na natin Man of Steel, Iron Man, superhero. Iyan ang kwento at kasaysayan ng ating banal na kasulatan o Biblia, ang salita ng Diyos. Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio 89.1 FM. Magandang umaga po. Samahan po ninyo ako dito sa simula. So may hapis ngayon umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya bagong tuwing umaga. Dakilang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, purihin ang inyong pangalan, sapagkat ikaw ay puspos ng pag-ibig at kaawaan. Hiling po namin ang inyong kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming pagsuway sa inyong mga utos at sa aming pagiging makasarili. Subalit sa kabila ng aming kapalaluan, ay mayaman ka sa kahabagan at patuloy mo kaming pinagpapala. Maraming salamat sa inyong pangako na sasamahan kami hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Sa panibagong araw na ito, nais naming maranasan ang inyong pakikisama sa lahat ng aming gagawin, sapagkat ikaw lamang ang aming tanging pag-asa, ang aming hantungan at kaligtasan. Ito ang aming dalangin at umaasang inyong diringgin, alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Itong araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. Welcome po sa simula. Kumusta na po kayo? Ako po si Doc Rom Barrios ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ito ang programang Simula. Sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ang programang ito ay inaalay namin para sa ating mga senior citizens tulad ko. At ako, maraming tatanong, ilang taon na? I'm 71 years old. At nais ko ipaliwanag na ang programang ito ay hindi lamang po sa mga senior. Kung kayo ay bata pa at hindi pa kayo old age, welcome pa rin po kayo sapagkat ang programang ito ay para sa lahat. Kaya kung kayo mayroong mga lolo't lola, mga magulang o may mga minamahal kayo sa buhay na old age, ay dapat nyo mapakinggan ang mga ating pinag-uusapan dito sapagkat makakatulong po ito para sa inyong pag-aalaga, pag-aaruga sa inyong mga mahal sa buhay. Nais po namin kayong bati na isang masagana at masayang araw. At ngayon po ay nais naming i-welcome ang ating mga kaibigan na patuloy na tumatangkilik at nakikibahagi sa ating programa.
ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Ayan po ay sa pangunguna nila Elders Rudy Clamojoy at Pepito Fuentes. Ganon din ang ating mga kababayan sa Naperville Remnant Philam Church sa pangunguna ni Elder Meg Garcia. At nais ko rin batiin ang pamilya ng aking kapatid na si Pastor Sam at Reina Barrios. Welcome po. Narito rin ang ating mga patuloy na sumusubaybay ang Puting Kahoy. Okay, dito yan sa Silang, Cavite. Puting Kahoy Senior Citizens Association. Welcome po sa araw na ito. At gayon din ang ating Morning View Seventh-day Adventist Church dito po sa Silang, Cavite. Kaya pong ngayong araw na ito ay samahan niyo ko at marami tayong pag-uusapan. At tulad na aking sinimulan, pag-uusapan po natin ang kwento at kasaysayan ng pinagmulan at paano o ano ba ang kahalagahan ng Biblia. Paano ito nagsimula at dapat ba nating dapat ba nating paniwalaan o dapat ba nating talimahin ito? Malalaman po natin yan sa ating programa. So, welcome po sa simula. At nais ko pong ipaalala sa inyo na aming programa ay bukas po para sa inyong mga kahilingan, sa inyong mga komento. Tumawag lang po kayo o mag-text 0917-1742-777. At ang isa pang bilang ay 0918-9447-891. Text or call. Ang simula po, ang ating programa ay it's now live streaming through FB at YouTube. At ngayon po ay just type Adventist World Radio Manila. So, diyan lang po kayo. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Nagbabalik po ang programang Simula. Ako po si Doc Rome Barrios at ating pag-uusapan ngayon ang isa sa mga mahalagang resources ng ating buhay na kung magkaminsan ay hindi natin nabibigyan ng panahon o napapagwalang bahala na natin. Kaya ngayon po pag-uusapan po natin ang simula at mga kasaysayan ng Biblia. Ang Biblia ay sabi rito is derived from the Greek word biblos. Ang ibig sabihin writings o mga panulat. Ito rin ay tinatawag na the Word of God at saka the Scriptures or the writings. Ang Biblia po ayon sa ating mga tala. The author of the Bible is the Holy Spirit. Natatandaan natin yan. And the pages of the Bible are an authoritative revelation in written form of God's nature and purpose. Ayan po ang Biblia ay naglalarawan ng karakter at likas ng ating Diyos o ng ating malalalang. So, the Bible is a library. Ayan, library of 66 books. Okay? 66 books divided into two main sections, the Old Testament containing 39 books at ang New Testament containing 27 books. So the Bible was written by about
36 to 40 authors over a period of 1,600 years. So nasulat pala yan, sinulat yan sa panahon ng inabot ng 1,600 years bago natin yan na napasa atin o natunghayan o nasa atin ngayon. At ang mga manunulat ay mga iba-ibang uri ng mga tao from different places, from different time, at ang nakakapang ah, mangha, no, ay iba-iba ang sumulat sa iba-ibang lugar, iba-ibang panahon, pero nagkakaisa at nagkakasundo ang kanilang mga kaisipan sapagkat po kinabayan sila ng Holy Spirit at ito ay masasabi talaga natin na ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. So ngayon po, pag-usapan natin ang mga superpowers ng banal na kasulatan. 'Di ba sa opening ko ay sinabi ko kahit anong sira o anong gawin nilang mawala lamang ang Biblia, no? Ay wala sila nagawa sapagkat hanggang sa ngayon ay kasama natin at pinahihintulutan ng Panginoon na atin pa ring mabasa sapagkat napakahalaga po yan lalo na sa ating spiritual na buhay at sa ating kinabukasan. Tinawag ko po itong kamanghamanghang mga superpowers ng banal na kasulatan at meron akong 7 na ibabahagi sa inyo. Tandaan natin itong mga 7 to sapagkat dito nakasalalay ang pagiging authority o ibig sabihin ng something na dapat nating panghawakan, no? Otoridad ito. Ito yung pinakamataas na ah, ngasiwa o tagapagturo ng ating buhay. Authority siya kasi. Kaya ang unang kamanghamanghang superpower ng banal na kasulatan ay ang kanyang pagkakagawa. Paano siya nagsimula? Sa Ingles ay the wonder of formation. Kung paano siya nabuo, paano siya nagawa, ano ba bang simula? Actually, one book written in one place, okay, in one language, another book written in another country, centuries later in another language. Paano nabuo ang banal na kasulatan? Nabanggit ko kanina na iba-iba ang sumulat sa iba-ibang pagkakataon sa span of 1,600 years. Iba-ibang tao, iba-ibang wika sinulat, pero nagkaisa at nagkaroon ng harmony ang mga mensahe na naitala sa banal na kasulatan. Ayan po ang unang kamangha-mangha, the wonder of formation. Ang sumunod ay the wonder of unification o ang ibig sabihin pagkakabuo at pagsasanib-sanib ng mga bahagi na nilalaman ito. Ibig sabihin, nagkakaisa nga. Okay, continuation to ng wonder of formation. Anong sabi dito? The wonder of unification, ito ay isang library. Alam niyo ba yung library? Library, isa itong library ng mga 66 na mga aklat, no? At only one, pero isa lang siya, isang book. For it has but one author and that is the Holy Spirit. So there are no contradictions. Ayun ang napakaganda doon. Nag-unify, nag-harmonize. Kaya mapapansin natin pag nag-aaral tayo ng Biblia, yung ibang talata, o yung talata from the Old Testament, makikita natin sa New Testament. Ibig sabihin, lahat ng mga nasa bagong tipan ay na-prophesy. Kaya nga may mga prophets, no, sa Old Testament time at binahagi nila yun at ayun ang natupad sa New Testament. Ganyan po ang wonder of unification ng banal na kasulatan. Ang pangatlo, sabi rito, the wonder of its age. Ang banal na kasulatan po, ang oldest book in the world. Tandaan nyo, wala pa ibang tatanda pa sa banal na kasulatan.
and it is the most ancient of all books. Okay? Anong edad niya? Mula pa ng isulat 1,600 years na span ginawa yan. At ngayon hanggang sa ngayon ay bahagi ng ating mga tahanan, bahagi ng ating pag-aaral, bahagi ng ating mga simbahan at laging ginagamit. Okay? Kaya ayun po ang isa sa kanyang superpower. Gayon din po sa sanlibutan ngayon, ang susunod niyang superpower ay the wonder of its sail. Alam niyo ba, ang sanlibutan ay nangangalakal yan sa pangangalakal o pagbebenta. Number one bestseller ang Bible, ang Holy Bible. Sabi nga the bestseller of all time. Wala pong nakapantay no ng when it comes to sale o yung pagbebenta ng libro na gaya nung sa banal na kasulatan sa lahat po na sa buong panahon hanggang sa ngayon. At ang sumunod ay ang kanyang popularidad o yung tinatawag natin the wonder of its interest o yung popularity. Ano sa tingin nyo? May popular pa ba? May mas magiging popular pa bang aklat sa sanlibutan ito kung maliban sa banal na kasulatan? Kasi ang masasabi natin lahat ng activities ng mga tao o lahat ng occupation, lahat ng bagay tungkol sa buhay ng tao, mababasa natin sa banal na kasulatan. Kung sa korte nga 'di ba? Pagka yung mga judges at saka yung mga lawmakers at saka mga lawyers natin, laging nakasalalay ang kanilang mga gawain sa banal na kasulatan, panunumpa, no? At gayon din sa pati yung mga masasabi ko, pati sa mga interment, 'di ba? Lagi nilang ginagamit 'yon sa pag ang tao ay namayapa. Ginagamit din ang salita. Sa lahat po, sa may mga karamdaman, sa lahat ng mga trahedya, ginagamit na pampalakas ang banal na kasulatan. Kaya napaka-popular yan. At gayon din ang sumunod, nasa 6 na tayo, language, o the wonder of its language. Sabi rito. Ito raw pala ang aklat, okay? It was written largely by uneducated men, yet it is considered a literary masterpiece. 'Di ba? Kung titingnan po natin, sino po ang mga sumulat, mga propeta, sinimula ni Moses at tuloy-tuloy sa mga propeta. Sino po sila? Si Moses, shepherd, okay? Si David, shepherd din. Sino-sino ba yung mga sumulat? Babanggitin natin mamaya yan. At mapansin ninyo na sila raw yung mga uneducated. Ibig sabihin, hindi nakapagtapos, hindi nakapag-aral ng matagal o malalim. At subalit, okay, ang kanilang mga salita ay ginagamit na mga literary pieces. Ibig sabihin, ginagamit sa lahat ng matataas na antas ng karunungan o pananalita. Okay? Kaya napaka halaga talaga na maalala natin ang banal na kasulatan ay kaloob talaga ng ating Panginoon, the gift of God through the Holy Spirit. At ang author nga niyan ay Holy Spirit dahil lahat ng sumulat ng mga authors ay kinasihan niyan ng banal na Espiritu. Okay. And lastly, okay, napakahalaga na ang superpower ng banal na kasulatan ay tinatawag na the wonder of its preservation. Ano ibig sabihin ng preservation? Sabi rito it has been the most hated of all books. Diba? Sabi ko nga, kinasusuklaman, kinakaayawan. Napakaraming sa mahabang panahon, maraming hari, presidente, mga leader, mga conquerors, no, na inayawan ang banal na kasulatan. No? Kung maaari, sunugin, alisin, huwag ipabasa kahit kanino. Kasi nandun lahat ang katotohanan. Subalit,
time and time again, sabi rito, kings and governments have sought to burn and abolish it. Tandaan yun, mula pa ng simula. Dark Ages, talagang inaalis na nila ang banal na kasulatan. Yet God has preserved it for today. Ayan. And it can be found in almost every home. May mga banal na kasulatan po ba kayo? Kung wala pa po, ang aming programa dito sa simula, maaari kayong sumulat at pwede kayong mag-request. Meron po tayong mga ilang donors para po sa ating banal na kasulatan o Biblia. Just sumulat lang po kayo, 0917-1742-777 at 0918-9447-891. So, wag mo nyo kalilimutan, call or text. Okay? So, magbabalik po ang simula. Diyan lang po kayo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang puso ko'y umaawi ng labis na ligaya pagkat si Kristo ang kasama ko sa tuwina. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Ang kaligayahan ko nasa Panginoon, buong buhay ko'y purihin ang pangalan mo. Nais kong ika'y sundan, kamay ko ay hawakan upang makamtan ang buhay na walang hanggan. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Agos ng tubig sa batis, hampas ng alon sa dagat, pangako mo ay hindi magbabago. Bulaklak man ay malalanta, langit at lupa'y mapaparang, salita mo ay hindi magbabago. Salita mo ay hindi magbabago. Nagbabalik po ang simula. Ako po si Doc Rome at ating tinatalakay ang simula at kasaysayan ng banal na kasulatan, ang Biblia. Ngayon po pag-usapan natin sa bahaging ito, yung tinatawag nating the supremacy of the Bible. Ano ibig sabihin ng supremacy? Pagiging mataas, pagiging nangunguna, pinakamataas at makapangyarihan na aklat
sapagkat ito ay salita ng Diyos. Okay. Paano po natin masasabi na ang Biblia o ang banal na kasulatan ang pinakamataas at makapangyarihang aklat para sa buhay nating mga Kristiyano, okay? O sa buhay ng bawat tao? Ang una, it is the supreme book, for it rather so far exceeds all other books ever written. Kaya supreme siya. It has been the one book, okay, that men turn to in hours of tragedy and death. Nakita nyo na yon? Sabi, sa panahon daw ng mga trahedya, ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, pati soldiers, pati lahat ng mga conquerors, ginagamit nila yan, no? Ang banal na kasulatan, pampalakas, no? Pampasigla at ah, ah, dagdag, no? ng karunungan at katapangan, lalo na raw sa mga panahon ng trahedya at ng kamatayan. Okay. Diyan po, umaangat ang banal na kasulatan. At ang pangalawa, ang mga sumunod na kapangyarihan ng banal na kasulatan ay, it is the oldest book. Okay? Siya ang pinakalumang aklat o pinakauna aklat. Its influence upon nations and men is beyond computation. Kaya hindi to matatawaran, no? Kung mula kailan at ilang tao ang naimpluwensyahan, no, ng banal na salita ng Diyos. At higit sa lahat, ito po ang dapat nating tandaan, ang banal na salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Diyos ang may sabi at Diyos ang nagsasalita. Ito po ay tinawag na pure book. Ano yung ibig sabihin ng pure book? Dalisay o puro. Walang halong fiction, mythology, at anumang walang kathang isip ng mga tao, sapagkat ito ay galing sa Panginoon. Ito ay kinasiyahan ng banal na Espiritu. Kaya ito ay puro at salita ng Diyos. Kapag ako'y usap tungkol sa banal na kasulatan, paano raw natin maikukumpara ang banal na kasulatan sa ibang mga aklat? Ang ibang mga aklat, para sa ibang mga aklat po, bago natin paniwalaan, kung gusto natin paniwalaan, dapat mapatunayan muna. Hindi ko yung paniniwalaan. Hindi naman totoo yung sinasabi niyan. Pero baliktad, sa banal na kasulatan po, ay iba, the other way around. Ano pa paano yon? Na dapat manampalataya tayo muna. Tanggapin natin na ito ay totoo at salita ng Diyos, no? At pag tinanggap natin, mauunawaan natin. Tandaan natin, kasi ang banal na kasulatan ay hindi natin mauunawaan yan pag wala ang banal na espiritu. Kaya napakahalaga pag tayo'y bumubuklat na ating Biblia, kinakailangan hilingin natin sa banal na espiritu yung kanyang gabay at ayun ang magtuturo talaga sa atin para maunawaan natin. Kaya para sa akin, ang banal na kasulatan po ay hindi dapat pinagtatalunan. May mga nagde-debate pa nga tungkol sa mga kasulatan. Pero ang banal na kasulatan po, hindi gaya ng ibang aklat, no, na pwedeng pagtalunan. Ito po ay salita ng Diyos. Sapagkat yung ibang mga aklat ay galing lang po yun sa kaisipan ng mga tao. Ibig sabihin, human concepts, human ideas, theories. Ayan, di ba? Meron tayong mga concepts na human. Pero tandaan natin, ang banal na kasulatan ay supreme. Ibig sabihin, kakaiba. Sapagkat ito ay galing sa Diyos. Hindi ito facts, hindi rin ito natawag natin na teorya, hindi rin ito yung mga postulates, mga concept, no, na galing sa tao, sapagkat ito po ay isip, no, ito ay naglalarawan ng karakter na ating Panginoon, sapagkat ang Biblia po ay katotohanan. Okay, tandaan nyo,
The Bible is truth. O yan. Kaya wag po nating kakalimutan na wag nating ikumpara yan o wag nating pagtalunan. Ang dapat lang sa Biblia ay basahin, manampalataya, sundin. Hindi po yan dapat pinagtatalunan o pinag-aawayan. Ayan po ay salita ng Diyos at dapat lamang nating mahalin. Magbabalik po ang simula. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Araw mo'y sumikat na, liwanag Nagbabalik po ang simula. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. At ito po ang ating programang Simula. Ngayon po ay dadako na tayo sa bahagi ng tungkol sa ating usapang senior. At ngayon po ay napili ko yung tema na maaring maging gabay natin, no? Lalo na tayo sa ating old age ngayon, kung minsan na-impluwensya na tayo ng mga maling pag-iisip at maling ideya na minsan binabato sa atin. Ibig sabihin, na-impluwensyahan tayo kasi yun ang tingin nila sa atin. Like for example, doon sa ating tinalakay na humor, yung joke, no? Kasi sinasabi nila, ang katandaan kasabay, na yan, kakambal na yan ng dementia o Alzheimer. Hindi po yung totoo. Tandaan po natin, hindi po yun necessarily pag tumanda ka may Alzheimer ka na o may sakit ka na. Kasi ang tingin nila sa matatanda may sakit ng pagkalimot o ano. Actually po, hindi po yun sakit. Tandaan nyo, hindi yun sakit. Talaga lang po merong pagbabago pag tayo tumatanda dahil physically nagkakaroon ng pagbabago ng ating metabolism, yung ating physical na kalagayan. Kaya hindi po necessarily na pagka may nalimutan na talagang may Alzheimer or ano na tayo, dementia. Hindi po. Iba po yun, no? Pero ang gusto ko lang sabihin dito ay huwag po tayong padadala sa ganong mga pag-iisip. O matanda na, hindi na siya kailangang magtrabaho, hindi na siya kailangang mag-exercise na mabibiga. Tama rin naman po, dapat lay hinay-hinay. Pero hindi po ibig sabihin yan, huwag na tayong mabuhay ng normal. Dapat normal lang. Pero napakahalaga po na alagaan natin, tamang pagkain, tamang mga gawain. At huwag po nating ipapares yung ating present na lakas noong tayo'y mga kabataan pa. Pero ganun pa man, maari pa po tayo mabuhay na masaya at maligaya. By the way, doon po sa ating mga jokes, meron po kami regalo kapag kayo nakapag-contribute na inyong magandang jokes. Ang number one na requirement namin ay dapat po ay pleasant yung joke. Ano po, yung clean jokes. Wala po tayong gustong jokes na yung hindi malinis. Kinakailangan po ay joke na hindi nakaka-offend at hindi rin negative ang tinuturo. Kaya po, meron po kami regalo. Mag-text lang po kayo, 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Okay, hintayin po namin. Ngayon po, napili ko yung ating topic ngayon sa ating usapang senior, yung
tatlong mahalagang bagay lang, tatlo lang. Tatlong phrases, ano ibig sabihin? Tatlong mga madalas nating sabihin dahil senior na tayo. Madalas na nating sabihin, kumbaga sa ano, automatic na sa atin. Pati rin sa mga ating mga kaibigan na ganun din kasi ang iniisip nila. Pero hindi po. Pero gusto kong ipaalala sa araw na ito na meron tayong mga madalas sabihin sa ating expression natin, sa ating kalagayan, sa ating edad na na dapat nating maunawaan. Kaya yung mga nakikinig, kung kayo ay hindi pa old age, tingnan nyo rin, turuan nyo rin yung lolo't lola ninyo, nanay at tatay ninyo. Huwag sasabihin yun. Kasi tandaan natin, ang Panginoon ay mayaman sa biyaya. Sabi nga niya sa iyong old age, ibubuhatin kita at tutulungan kita, ililigtas kita. Kaya ito po yung tatlo, tatlo lang po napili ko. Una, wag daw nating sabihin, sa English to I wished I have lived differently. 'Di ba? Para bang masyado mong dinibdib yung mga nakaraan mong buhay. Lalo na kung hindi mabuti ang nag-experience mo. Sana noon pa, sana wag na po tayong mag-wish ng sana. Kasi po, sabi rito, ayun daw pala, pagka ganun daw inisip natin, ayun daw ay simula na ng trahedya, the greatest tragedy of aging. Yung bang parang may regrets ka na, meron kang ano, kinalulungkot na nangyayari sa buhay mo. Sana nagpakabuti pa ako, sana ganito, puro sana, hindi na po. Dahil daw, ngayon dapat makita natin, matuto tayo magpasalamat kasi yung mga past experiences natin na yun ay dapat aral po yun sa atin na dapat natututo tayo. Kaya kasabay nga ng gray hair, yung wisdom Kaya nga sabi yung mga lines daw sa muka, ayun daw yung mga bakas ng na magagandang memories natin. Huwag natin buburahin. Kaya kahit may wrinkles tayo, may lines sa mukha, ayun po ay tanda ng pagkatuto, tanda ng wisdom. Ayan. Kaya wag po negative po yung sabihin natin, sana na iba na ang buhay ko. Although, kung magkaminsan, pero wag nating gawin yung excuse para hindi na tayo mag, ah, mag-improve sa ating kasalukuyan, sabi rito. So, ang unang dapat nating ugaliin doon ay maging mapagpasalamat po tayo. Pasalamatan na po natin. Sabi nga happiness is gratitude of the past, joy in the present, at faith in the future. Ano raw? Pasalamat tayo sa nakaraan, magpakasaya tayo sa kasalukuyan, at may pag-asa tayo para sa hinaharap o sa kinabukasan. Kaya they find gratitude. Ayun po ang mga taong matatalino, okay? Matatanda o old age na masabi natin na na merong karunungan na, wisdom, mga wise sila. Kasi ang mahalaga raw nga sa atin ay yung inner peace. Kaya i-accept na natin kung ano man, wag na po natin babalikan. Past is past, sabi ganun pinakamahirap yung mabuhay tayo sa nakaraan, wag na po. Dapat leave behind yung mga excess baggage na ho yan. Hindi na ho natin kinakailangan dadalhin ngayon. Kinakailangan pasalamatan natin yung ating nag-experience at matuto tayo. Past, sabi rito, is unchangeable. And the present, okay, hindi na ho mapapalitan yon, nakalipas na. Pero ang present daw po ay isang blank page o blank slate, di ba? Blanco yung present na pwede nating lagyan ng gusto nating mangyari, sabi rito. Sabi rito, blank paper na pwede natin tayo gumawa ng mga mas makabuluhang bagay, mas mabubuting bagay kaysa nung nakaraan. Huwag na po natin yun ibahagi, kundi mag-isip na po tayo
na mag-i-enjoy tayo sa present. Ibig sabihin, enjoyin natin ang pagpapala ng Diyos sa hinaharap. Okay, ayun po, never say, sabi rito, I wish I have lived differently. Okay, never say. Ang sumunod ay, it's too late to change. Huwag po raw natin sabihin yan. Lalo na tayo mga old age. Dapat habang may buhay po, meron tayong pag-asa, dapat lumalago pa rin tayo. Kaya rito, pag sinabi nating, huli na ako, matanda na ako, hindi ko na, it's too late na gawin yan o matutunan, di ba? Lalo na yung mga gadgets, no? Lagi natin sinasabi sa mga apo natin, mga kabataan, hindi ko na alam yan, ayoko na, hindi ko na matutunan, kayo na lang ang gumawa niyan. Hindi po dapat. Kung maaari, sabi, the capacity for growth never truly stops. Hindi po natatapos para tayo lumago. At kung meron tayong gusto pag-aralan kahit na sa ating old age, pwede po. Pwede kayo mag-aral ng painting, pwede tayong cooking, lahat ng gusto nyong gawin na kaya nyo at makabubuti sa inyo. Kung mountain climbing, kung walking, o kung ano man. At ano man ang hobby na gusto nyo, maghanap kayo para maging ano kayo, busy or everyday, sabi rito, is an opportunity to become better. Kaya huwag niyo sabihin, ay, it's too late for me. Hindi po. May pag-asa po habang nabubuhay. And sabi ni, journey is not a destination, but finding joy in the continuous process. Kaya yung atin pong paglalakbay sa ating katandaan, mahalaga po dyan na piliin natin yung mapapabuti tayo at mapapalakas natin ating katawan at mapapaganda pa natin ang ating buhay. Ibig sabihin, mapapasaya pa natin ating sarili. Yun po isipin natin. Sapagkat daw pala yung buhay, hindi yan yung sa ending sinusukat. Sinusukat yan habang nabubuhay tayo na ang mga pagpapala ng Diyos ay dumarating in packages, small packages. Huwag po niyo isipin. Ayun nga rin po yung naisip na natutunan ko sa retirement. Kasi tayo, nagtrabaho tayo full, lahat ng lakas natin, lahat ng pagkakataon, trabaho ng trabaho kasi sabi natin mag-retire tayo, magpapahinga. Hindi po. Dapat po, ngayon pa lang, kahit hindi pa tayo old age, ay kinakailangan, let's count our blessing and enjoy our blessing, no, coming from God. Ayan. At ang pangatlo, ito, ay tandaan nyo, huwag nyo never say it's too late to change. May pag-asa po. Marami pa tayong pwedeng matutunan ngayon at mag-i-enjoy talaga tayo. Ang pangatlo, that's not my problem anymore. O, di ba? Minsan ganun. Ay, matanda na ako. Wala na ako dyan. Huwag niyo na ako isama dyan. Oh, that's not my problem. Pag ginanon po ninyo, although, kung magkaminsan talaga, hindi naman tayo na nire-recognize, no? Na pag mga senior na, usually, parang nandiyan na lang tayo sa background at nag-o-observe na lang tayo. Pero kailangan po nila ang ating mga experiences, ang ating mga gabay ng mga kabataan at saka ng mga nangunguna sa kasalukuyan. Kaya kinakailangan po nandiyan lang tayo. At ayo po, hindi po tayo na magiging ang tawag natin diyan, indifferent, no? Kasi po bahagi pa rin tayo, lalo na sa loob ng tahanan. Kumusta po sa loob ng tahanan? Ano pa rin po ba? Nire-recognize pa po ba yung inyong mga payo ng inyong mga anak, ng inyong mga apo? Mahalaga po yun sapagkat nasa atin ang susi o nandiyan sa atin yung mga proof, no, ng tamang na mga katotohanan. Kaya tayo po ay umabot sa ganitong gulang para for that purpose, no?
sabi rito, ang role daw natin, okay, their role is not to disengage, but support and guide ang mga kabataan o yung mga kasalukuyan sa pamamagitan ng ating mga experiences. Kaya kailangan natin, although mas matatalino yung mga kabataan sa atin, pero kulang sila sa experience at ayun ang ating pwede contribute. Sabi rito, they don't insert themselves in every problem, but they are always available to listen. O hindi naman ibig sabihin lahat naman panghimasukan natin. Ayun naman po ay hindi natin nagawain, okay? Kasi minsan pinoproblema natin yung problema nung mga anak natin. Actually, hindi na natin problema yung problema na yun. Pero kapag tayo ay kailangan nila ng payo, kailangan nila ng gabay, tutulungan natin kasi kailangan nila tayo. At sabi rito, kailangan nila ang ating mga experiences, sabi nga, and offer, sabi rito, yung ating mga wisdom, a different perspective. Ibig sabihin, bigyan natin sila ng mabuting pag-iisip para maging gabay nila, no, sa atin at pasasalamatan nila tayo para diyan. Kaya yan po yung tatlo, never say these three phrases or this expression. Never say, I wish I have lived differently. Don't. Never say, it's too late to change. At ang pangatlo, that's not my problem anymore. So, para po tayo maging isang matalino, kapaki-pakinabang pa na senior citizen, iwasan po natin yung mga ganong mga pagsasalita at mga negative na mga expressions. So, sana ay may natutunan kayo sa ating usapang senior. Magbabalik po ang simula. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. Prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Nagbabalik po ang simula dito sa AWR 89.1 FM. At ako po si Doc Rome at tayo dadako na sa ating mga prayer requests. Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but by prayer, supplication, and thanksgiving, let your requests be made known to God. At gayon din sa Mark 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ayan po ang pangako. Kaya wag po tayong magugulumihanan, wag po tayong mamumblema. Basta idalangin po natin sa Panginoon sa pamagitan nating pagtawag sa Kanya at pasasalamat. Ang atin daw pong mga kahilingan ay pakikinggan niya. So ngayong araw na ito, nais ko pong basahin ang ilan sa mga prayer requests natin. Ito ay galing dito sa aming Morning View Subdivision at dito rin yung aming Morning View Seventh-day Adventist Church. At meron tayong ibang mga kapatid na nang humihiling ng kanilang ng prayer para sa kagamutan ng kanilang mga karamdaman. Alam po ninyo talaga pong
sa panahon na to. Talagang napakaraming may sakit, particularly ubo, sipon, no? Dahil po sa marahil sa pagpapalit naman ng ating klima. Kaya mag-ingat lang po tayo. Alagaan po natin ang ating mga sarili. Huwag po tayong magpahinga po at kumain ng mga tamang pagkain. Prayer request na si Waylene Lorenzo po na mag-undergo raw ng chemotherapy. Ni-request din ni Gemaline Molina na idalangin natin siya sa kanyang karamdaman. At narito po ang ibang mga karamdaman, si Edna Rosales, Nida Rasonabe, Neneth Del Rosario, Areli Taguba, Aurora Cabios, JC Taguba, at marami pa pong iba. So ngayon po ay nais ko lang ipaalam sa inyo na ang aming pong programa ay open po sa inyong mga prayer request. Tumawag lang po kayo 0917-1742-777 or 0918-9447-891. Ngayon po ay nanyayahan ko na kayo na tayo'y manalangin. Mapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng aming mga buhay. Nais po namin muling pasalamatan kayo sa pagkakataon na pinagkaloob niyo upang muli kaming lumapit at higit sa lahat humingi ng tawad upang maging karapat-dapat sa aming panalangin. Sa oras ito, Ama, nananampalataya po kami na kung kami sa inyong pangako na kung kami hihingi ng aming mga kapatawaran sa aming kasalanan, inyo kaming patatawarin. At narito po, Panginoon, nais po namin patuloy na hilingin sa inyo at alam namin na bago pa namin hilingin ito, alam na po ninyo ang aming mga kalagayan. Tanging-tangi sa oras na ito, nadalangin namin si Waylene Lorenzo na mag-undergo ng kanyang chemotherapy. Tulungan siya, Ama. Alisin sa kanya mga isip na nakakapanghina ng kalooban. Tulungan din ang kanyang mamahal sa buhay na alam namin na nakakaranas din ng mga suliranin. Subalit, nais po namin ilapit sa inyo na kayo lamang ang dakilang manggagamot at wala pong imposible sa inyo. Tulungan din si Gemaline Molina sa kanyang karamdaman. Kayo nakakaalam ang kanyang kalagayan. Bigyan siya ng mabuti at patuloy na mabuti at maayos na pakiramdam at maayos, masiglang pangangatawan. Patuloy din namin dinadalangin sina Edna Rosales, Nida Rasonabe, Neneth Del Rosario, gayon din si Areli Taguba, JC Taguba, Aurora Cabios, na ngayon po ay nakakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman. Tulungan kami na manampalataya sa inyo at tulungan din namin na alagaan namin ang aming pisikal na pangangatawan bilang inyong katiwala na pinagkatiwala niyo ang aming pangangatawan. Kaya sa oras na ito, Ama, kami po ay samo na humihingi ng inyong basbas na anuman ang aming nararanasan ngayon, bigyan kami ng kapahingahan at bigyan kami ng kalunasan sa aming mga karamdaman. Marami pa po kaming nais idalangin at hindi na po namin sila mababanggit, subalit alam namin na kayo ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pangangailangan at kayo nakakaalam ng aming mga kalagayan. Basbasan kami at patuloy nawa kaming maging tapat sa inyo at patuloy na manghapit at manghawak sa inyong mga pangako
Ang lahat na ito'y hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bago tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. I'm Doc Rome of AWR 89.1 FM. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Buhay na walang hanggan. Bukod sa ating Panginoong Heso Kristo at ang banal na Espiritu, ang banal na salita ng Diyos, ang Biblia, ang ikatlong regalo o kaloob ng Diyos para sa atin. Kaya kailangan nating pag-aralan, basahin, pag-aralan at sundin ito. Sapagkat dahilan sa salita ng Diyos, diyan lamang tayo makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Nais ko pong pasalamatan ang bawat isa sa inyo sa inyong pakikisa sa ating programang Simula. Ito po ay sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 ng umaga. Dito sa AWR 89.1 FM. Nais ko pong kunin din ang pagkakataong ito upang pasalamatan ang mga taong aking pinagkakautangan ng loob sa programang ito. Unang-una si Pastor Nerio Carranza, ang station manager ng AWR Manila. Gayun din si Andy Joaquin, ang aking technical staff. Irene Asidao, ang administrative staff. Gayun din si Wilmer Estrito, na aking post-production staff. At higit sa lahat, yung mga tao behind this camera, sabi rito, ay tumulong upang maging buo ang programang ito. Ako po si Doc Rome ng AWR 89.1 FM. Sumasa inyo ang programa ito tuwing Huwebes hanggang Linggo, alas 10 na umaga. At tandaan natin, ang biyaya at awa ng Diyos ay mayaman, masagana, at bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli.